John chapter 2. Unang 1, kapitulo 2, talata 4. Saka po 5 and 13. 1 John 5:13. Katapos po ng 2. Okay. Start po tayo 1 John 2 verse 4. Sabay-sabay po tayo. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Saka po 5:13. 1 John 5:13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Tayo may manalangin. Maraming Diyos, muli po, Lord, kami po, Panginoon, ay narito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na binibigay mo sa bawat isa na makarinig po ng salita. At sa akin po, Lord, ang makapagpahayag po ng iyong po mga salita. At bigyan mo po ako, Panginoon, ng kapangyarihan. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng mga salita, Lord. Ikaw po yung may taas. Ang Holy Spirit ang mangusap, Lord. Fill with the Holy Spirit, O God, upang mahiyag ang mga salita. Ang mensahe mo, Panginoon, ang malinaw at may kapangyarihan. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yung ating pong topic ay magmumula po sa aklat ng 1 John. Okay? Pero po, simulan po natin po sa Matthew 13. Kasi po yung pong topic, naalala po dito sa topic po natin ay yung Matthew 13 from verse 24 onwards. Ito po yung parable of the wheat and the tares. Pamilan po tayo sa parable of the wheat and tares. Isang araw, itong isang lalaki ay naghasik na mabuting binhi sa field. Okay? At tumubo. Ngayon po, nung natutulog yung mga tao, dumating yung kanyang awit, naghasik din ng masamang binhi. Ito po yung pinaliwanag po ng ating Panginoon sa verse 34 onwards, na yung kung mabuting ang Panginoon, siya yung naghasik ng mabuting binhi. Okay? Yung mabuting binhi, ito yung mga true believers. Ito yung mga ligtas, ito yung mga tao ng Diyos. Okay? Tapos po, ang naghasik naman, pagkatapos niya ay kaaway sa Satan. Ang inasik niya ay masamang binhi. Ito yung mga hiniligtas. Ito yung mga unsaved. Kaya po, inasik niya to, yung pong field ay lumalarawan sa mundo. Amen? Sabihin po, may dalawang klase ng tao. Saved and unsaved. Ganoon din po, ito po ay may apply po natin sa church. Amen? May apply din natin sa church. Merong dalawang klaseng tao sa church. Merong saved, at nakakalungkot, baka meron din unsaved. Ano sabi nung katiwala? Master, shall we gather them up? Kukunin ba namin? Kasi tumubo at nagbunga yung wheat. Sabi nung mga servants, bubulutin ba namin yung wheat? Ano sabi ng master? Sabi mo, bakit? Kasi baka mabunot din yung, di ba? Baka mabunot din yung wheat. Alisin ba namin yung tares? Ihiwalay ba na namin? Ito po yung, nilalarawan po nito yung, di ba, yung end times. Yung paghihiwalay ng mga angels sa mga saved sa unsaved. Amen? So, ang tanong po sa atin, sabi po ng Bible, meron siyang kukunin, merong iiwan. Ang tanong po sa atin, sigurado ba tayo, isa tayo sa kukunin ng Panginoon? Amen? Yun po yung tanong po sa atin. Kasi po, alam ko po, sabi ko ni Pastor, yung nakaraang mga topic namin, yung marks of a true believer. Di ba? Separation. Christians. Okay? Pero ito po, this time, binibigyan po tayo ng testing. Sabi po ng 2 Corinthians 13:15, examine yourselves whether you are in the faith. Prove yourselves. Amen? Magkaroon po tayo ng examination. Ito pong aklat po ng dyan, binibigyan po tayo ng simple test. Okay? Simple test kung talaga ba na ikaw ay ligtas bilang isang member ng Calvary Bible Baptist Church. Diba? Ito po yung mga bagay na itatanong natin sa sarili. Di ba nasa akin? Kasi nakakalungkot kung, diba, yung pong tanong po natin, kung pinreach ni Pastor yan, meron po siyang parang illustration na halos magkatulad
yung trigo at yung damo. Amen? Halos walang pagkakaiba. Ano lang pagkakaiba? Siguro yung trigo may bunga. At yung damo kailanman hindi magbubunga. At maaaring yung damo ay gumagaya kung ano lang yung ginagawa ng trigo. Nakalungkot, baka mamaya may ilan sa atin dito gumagaya lalo ng ginagawa ng iba. Pamilya ko nasa church. Magagalito naman ni Daddy kung wala ako sa church. Sama na rin ako. Sana hindi ganun. Amen? Diba? Asawa ko na ito, kailangan natin dito kung mag-away kami pag wala ako doon. Baka gumagaya ka lang. Amen? So this night, maganda po magkaroon po tayo ng evaluation. Sabi po, examine yourselves whether you are in the faith. Magkaroon po tayo ng examination sa sarili natin. Ako ba talaga ligtas? Ano yung mga bagay na kailangan kong malaman kung ako ba talaga iligtas? Kasi po nakakalungkot, pag dumating na tayo sa ending, saka aamin na hindi ka pala ligtas. Katakot-takot na luha. Tama? Katakot-takot na panghihinayang. Galit, guilt sa sarili mo. Bakit hindi ako naligtas? Ginagawa ko naman lahat ng ginagawa nila. Nandun ako pagka-Sunday. Nakikinig naman ako kay Teacher Boyet. Sumasagot naman ako sa Sunday School. Tama pa nga explanation ko eh. Pero bakit hindi ako naligtas? So ngayon po, yan, simple lang po yung ating pag-aaral. Ano po? Ito po yung ilan. Ano po? Ito pong Book of John. It gives us a simple test upang malaman natin yung tunay na katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Amen? Kabilang ka ba sa God's people? Kabilang ka ba talaga dito? Ligtas ka ba talaga? Amen? At paano natin malalaman? Kasi maraming nagpapanggap. Maraming nagpapanggap. Nakakalungkot, pero ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Merong dalawang naggigilig, may isang kukunin, may iwan. Ang tanong, ikaw ba, ngayong gabi, masisigurado mo ba, talagang ligtas ka at ikaw yung kukunin ng Diyos at hindi ka kasama sa may iwan. Amen? Simple lang po. Pero po, napaka-importante. Kaya po ito po ay binigay sa atin, ano pag-aralan mo? Wow! Parang bumalik ko sa first lesson ko yata, pinag-preach ako ni Pastor. Sa Lugano dito, hindi ko alam. Parang bumalik ako 14 years ago. Ito yung topic, totoo ka bang ligtas? Kasi po mahirap magpapatuloy tayo, 20 years na, 15 years na. Tapos, hindi ka pala talaga ligtas. Amen? Okay? So, importante po, daanan po muli natin ito. Balikan po natin 1 John 2, verse 3 to 4. Kaya po, and hereby, we do know that we know Him, if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in Him. Unang-una po, nakatibay, ano mong tatanong? Do you have the desire to do the will of the Lord? Diba? If you have the desire to do the will of the Lord, sabi po ito sa Tagalog, sa ganito inyong nalalaman natin na siyang ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? Meron ka bang desire na sumunod sa Diyos? Meron ka bang mitiin sa puso mo na nagsasabi, gusto kong sumunod sa Diyos? Amen? Gusto kong pumunta rito. Nandito ako, wala na siya. Okay na muna ako kahit wala ako doon ng gabi. Natin naman ako ng umaga. Napapagabag ka ba? Napagabag ka ba pagka naandun ka ng umaga pero wala ka ng hapon? O hindi na? Amen? Kasi that's the commandment. Huwag mong hayaan ang pagkakatipon. Amen? Ito ay pagkakatipon. Kung hinahayaan mo at baliwala sa'yo na wala ka dito, walang guilt, walang desire, magtanong tayo. Baka kasi hindi tayo ligtas. Amen? Diba? Partial obedience is disobedience. Amen? Kung hindi ka nalulungkot pagka wala ka dito, o hindi ka nakapag-ties, o hindi ka naman
hindi ka man lang nagiging part ng EV, or maaaring yung separation, natamaan ka. Dahil parang naging buhay mo nung ligtas ka kung hindi ka ligtas. Amen? Ito po kailangan po nating suriin yung sarili natin. Meron ba akong desire? Yan, naalala ko dito na kung ako yung bagong empleyado, meron akong hinahangaan na mentor. May hinahangaan akong mentor na gusto ko maging under sa kanya. Kasi nabalitaan ko, etong mentor na to, itong manager na to, magaling mag-train. And as a newbie, parang tayong sponge, di ba? Pagka nung fresh graduate tayo ng college, parang sponge. Gusto mo lahat pag-aralan, gusto mo lahat tignan, gusto mo lahat subukan. Gusto mo ipakita yung the best mo. Kaya sabi ko, gusto ko magpa-mentor dito sa tao to. Magaling to. Kaya nung nabigyan mo ng pagkakataon mag-volunteer para maging under sa kanya, kahit gano'n siya kahigpit, kahit gano'n siya kalapit, kahit gano'n masakit magsalita, gusto ko magpa-under sa kanya kasi gusto ko matuto. Nung nabigyan naman ng pagkakataon na naging under ako sa mentor na to, kasi ako hindi naman po ako outspoken, introvert po, pero gusto kong maging magaling for the glory of God. Kaya gusto kong maging under sa kanya. Kaya nung maging siya yung mentor ko, kung siya yung manager ko, everything na papagawa niya sa akin, tuwa ako. Kaya Jason, bili ka ng ganito, bili ka ng, ano yun, pagka fresh grad ka, ikaw yung utusan sa office, di ba? Ikaw yung, bili ka ng coffee, bili ka ng palengke, bili ka ng ganito. Walisin mo yung, diba, yung conference room, iayos mo to, kasi newbie ka. Pero, inuutosan ng mga bagay na yun, walang sama ng loob. Bakit? Kasi magaling na mentor to eh. Yung sinasabi niya, gusto ko. Tinuturuan ako, kahit hindi ko alam na part ng trabaho, kahit hindi siya part ng trabaho, gusto ko. Bakit? Kasi gusto ko yung mentor ko. Alam mo point ko? Pag kilala mo ang Panginoon mo, susunod ka. Bisa kahit hindi ko komportable, bisa kahit gumawa ng tanga. Separation, wala akong kaibigan, lalayo ako sa masama. Bakit ganun? Amen? Nagkakasinahan lahat sila sa plaza. As kami lahat nasa bahay, tutulog. Kasi cellphone, may Facebook. Amen? Diba? Parang unfair. Pero hindi. Pag kilala mo, sabi dito sa verse. Diba? Sa verse 2. Diba? Sabi sa verse 2. Verse 3. At sa ganito nalalaman na siya'y ating nakikilala. Kung nakikilala mo ang tagapagligtas mo, kung nakikilala mo ang Diyos mo, susundin mo ang kanyang commandments. Kahit hindi komportable sa'yo, kahit against ka. Bakit? Kasi kilala mo yung nag-uutos. Yan ang Diyos na nagligtas sa akin. Diba? Yan ang Diyos na nag-provide ng lahat ng aking mga kailangan. Kasi kilala ko ang Diyos. Amen? So yung tanong, meron mo bang desire, happiness, na sumunod sa mga commandments ng Panginoon? Kung totoo ang nakakilala sa Panginoon. Kung totoo ang nakikilala mo siya bilang tagapagligtas. Amen? Kasi importante po yun, meron kong desire. Natotoo siya pag narinig ko po, yung sa Bible study sa amin sa bahay. Doon ako sa taas, Bible study sila Sister Anne. Tignan niyo po, pag kayo nananalangin, hindi para kayo nananalangin sa akin. Talagang may kinakausap ka. Nananalangin ka sa Diyos mo. Hindi ka basta nagsasalita. Hindi ka basta nagpo-murmur ng mga salita para mailabas mo lang yung panalangin mo. Hindi. Make it real. Kinakausap mo ang Diyos. Amen? Diba? Kasi kilala mo siya. Nararamdaman mo siya. Kilala mo yung nagbibigay sa'yo. Meron kang desire to do the will of the Lord. Amen? Yan po yung unang tanong sa atin. Diba? Tanong po natin yung kung God's commandment, hindi naman niya burden eh. Magaan yan. Amen? Sabi niya, delight. Sabi po sa Psalms, chapter 1. Masabi po natin. Marami pong sinasabi po sa Psalms. Hindi yan basta desire eh. Psalms chapter 1, verse 2 to 3. But his delight is in the law of the Lord. And his law doth he meditate day and night. Yung what? Delight. Ibig sabihin, joy, happiness.
Ang happiness niya ay sumunod sa commandment ng Panginoon. Yung inuutos niya, happiness mo yun. Amen? Ano ba po? Psalms chapter 40, verse 8. I delight to do thy will. Oh my God. Yeah. Thy law is within my heart. I delight to do thy will. Meron kang desire, meron kang happiness na sumunod sa Panginoon. Amen? Diba? Tanong po sa atin, is there something within you that wants to do the will of God? Meron ka bang desire? Alam po natin, we cannot do it perfectly. Pag magpapalya tayo, papalya. Pero importante po, we have the desire to do what is right before God. Hindi yung napipilitan. Amen? We may not do it perfectly. Alam po natin yan. Okay? Tayo po ay nasa laman pa. Maraming temptation. Okay? Wala sa ating perfecto. Wala dito makakapagsusumbat. Oy, mali ginagawa mo. Pero ikaw, sa sarili mo, hindi mo tiyan yung sarili mo. Kasi wala sa ating perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkukulang sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, if any of you lack wisdom, aminin mo, kulang ka sa wisdom. Humingi ka sa Diyos. Manalangin ka, Lord, kailangan ko ng wisdom. Kailangan ko maintindihan ano ba yung nangyayari sa buhay ko. Ano ba yung plano mo sa akin? Amen? Tandaan ko na, sabi ko sa Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Amen? Kung ano po, yung pong desire, yung po yung supernatural place within man when he saved. Meron tayong new heart, meron tayong new desire. Okay? Pag po tayo ligtas, you have the desire to do the will of God. Amen? Pangalawa po, 1 John 2, verse 9 to 11. Desire. Number 1, desire to do the will of God. 1 John po ulit. Di po tayo sa 1 John. Mga pointers po natin nasa 1 John. 1 John 2, verse 9 to 11. He that saith he is in the light, and he hated his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Pangalawa po, kailangan pasuliin natin, do you have love for the brethren in Christ? Ikaw ba'y may pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo? Amen? Ito po yung hindi mo maintindihan na meron kang connection, pagkaligtas ka, meron kang connection sa mga mananampalataya. Amen? Meron kang connection na nagkakaintindihan kayo. Pero minsan magkaiba kayong ugali, minsan magkaiba kayong gusto, pero nagkakaintindihan kayo. Okay? Importante po yun. Hindi lang po, pero tignan po natin, hindi po dapat sinasabi lang. 1 John 3, 17 to 18. But whoso hath these words good, and seeth his brothers have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Tagalog po, anong Tagalog eh? Maganda rin Tagalog. Datapot ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Diba? Ibig sabihin po, yung pong love for the brethren, hindi lang po yan sinasabi. Yan po ay pinapakita. Sabi po sa verse, sino mang mayroong pag-aari, sino mang may property at may kakayahang tumulong sa kapatid, at tumili siya ng tulong, kailangan, di ba, importante mo, ipakita mo yung pagmamahal mo bilang isang tunay na kapatid. Amen? Di ba na ano, kahit sabi nga sa Bible, uutangin mo ba yung tao na may kaya lang magbayad? Anong gantimpala ang meron ka? Amen? Di ba? Ibig sabihin po, kapatid natin, kung meron ka,
Diba? Bakit hindi mo bigyan mo siya'y nangangailangan? Alam mo sabi mo dito sa ulit? Paano mananahan ng pag-ibig sa Kanya? How dwelleth the love of God in Him? Kung meron kang pag-aari, meron kang resources, at sabi mo dito, and see this, nakita mo yung kapatid mo na may pangangailangan, pero sinarado mo yung pinto mo sa kanya. Wala kang compassion. Nakita mo na may pangangailangan, pero meron ka, hindi mo tinulungan. Di ba? Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Amen? Hindi lang po dapat sinasabi na mahal kita, kapatid. Dapat ito po ay pinapakita. Amen? Hindi po, di ba? Kami nga po, isang ako yung nga po, alam niyo po siguro yung sa Lumban, na binigyan kami ng timing dun sa building. Di ba? Dun sa building na lilipat. Di ba? So, buti po, update lang. Inusap namin natin tayo sa may-ari. Binigyan kami ng extension. Yan, hindi na kami paalisin sa May. Yan. Binigyan po kami hanggang end of the year. Amen. Para mabili yung lupa na nakita namin at di ba, makapagpatayo. So, yun, God is good. Amen. Na ganun po. Kasi po, yung love for the brethren also, ibig sabihin po nun, love for the church. Amen? If you love your brethren, you love the church. Kasi po, yung church, hindi po yung building. Amen? Yung church, yung kapatiran. Amen? So, sabi ko po kanina, by the grace of God, siguro kaya natin yung pambili ng lote. 1.8 million yata. Ganun. Siguro po kaya natin, by the grace of God, sabi ko, 1.8, pambili ng lote. Ang problema, pamatay yung building. Sabi ko sa kanila, ang commitment po natin, although ginawa kong joke, ang commitment po natin, minimum 5 hollow blocks at isang semento. Tawanan sila. Nakakatuwa. Pero kung ano po yun, yung feeling na kausap ko sila, pero nandun yung pag-ibig nila sa church. Diba? Alam mo, wala akong pangambag. Hindi ko kaya isang semento nga lang, pero lahat sila, nag-agree. Bakit? Kasi yun yung para sa church. Hindi yung para sa building, ba't para sa amin? Amen? So nakakatuwa na nandun po sa church, sa Lumban, ay willing sila. Willing silang magbigay kahit hindi natin alam kung ano yung capacity nila na magbigay. Amen? Kasi po yung pagmamahal mo saan pagmamahal mo sa church. You love the brethren. You love the kapatid. Mahal mo yung mga kapatiran. Amen? Diba? At mahilig po ang church pastor ng Lumban po, mahilig talagang kumain. Yan po. Tuwing may konting talaga kakain. Sabihin, magdadala, walang sinabi. Basta sabi, kakain tayo. Dahil basahan sa labas. Diba? Babasahan, kaysa umuwi tayo, ilang oras lang naman. Natatapos naman 10:30, simula ng 2, ilang oras lang, dito tayo kumain. Diba? Walang nag-raise. Sino magdadala nito? Sino magdadala nito? Hindi, basta dito tayo, kakain tayo. God will provide, kakain tayo lahat. Diba? Ano po, may pagkain. Hindi nagtanong, dadalhin mo. Hindi. Alam niya, yung kaya mo, i-share mo. Kung walang problema, punta ka doon, basahan ka sa church. Kakain tayo ng tanghalian, walang problema. Yung meron magbibigay, yung walang problema. Pumunta ka doon ng morning. Kasi pa, yung pagmamahal mo sa kapatiran mo. Hindi mo siya tatanong mo, ano ang bag mo? Kakain ka, ano ang bag mo? Anong dala mo? Hindi kita tanong. Ay, anong dala mo? May kakain tayo, anong dala mo? Bakit? Ano ang bag mo? Wala, hindi gano'n. Kakain lahat. Nagdala ng pagkain, kakain lahat. Kung kulang mo, walang problema, bibili. Amen? In the grace of God. Kasi you love the brethren. Hindi mo pakakainin yung may kaya lang na magbigay. Pakainin mo lahat. Diba? Hanggang maaari. Amen? Kasi po yung pag-ibig, hindi lang dapat naririnig. Kailangan nakikita, kailangan nararamdaman.
And question, do you have this love for your brethren? Amen? Kaya po hanggat maaari, sa akin, may nagchat-chat, Father, may ganitong mga ilang, hanggat maaari, may bibigay ko po, makapag-pahiram. Ayan. Pag may natatanggihan man, di ba, sumusobra naman. 10 times na umiiram. Hindi po. Hanggat maaari na kayo naman ang problema. Di ba? Babalik mo ba? Hindi ka magtatanong. Babalik mo ba? Hindi ka naman. Hindi. Meron ka. Kasi meron ka eh. Kasi may sabi ng Bible, kung meron ka, ang pahihiramin mo lang ba, yung ikakailan magbayad? Paano nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kung ganun ka? Nasaan ang pag-ibig mo? Ba, yung totoo mo ang kapatid hindi ka magtatanong kung ano pang kailangan niya eh. Pagka sinabi ng kapatid ko, tuloy ko kapatid ko sa laman, Kuya, pero na ganito. Minsan hindi ko na tinatanong bakit. Bigay na lang ako, transfer na lang ako. Kaya lang minsan, almost every week. Yeah, may trabaho naman siya. May trabaho yung nagrarant. Hindi po, sinasabi ko lang. May trabaho naman siya. May trabaho yung asawa niya. Pero almost every other week, nangihirap siya. Maraming reason. Minsan lang po ako nagtanong, bakit naman nangihirap ka? Pero kung hindi, after siya pagalitan, tinransfer ko pa rin. Bakit? Kasi kapatid ko siya eh. May problema siya, nangihiram siya. Hindi manghihiram yan. Hindi maglalakas ng loob ng manghihiram yan kung hindi niya talaga kailangan. Kasi nahihiya yan. Pero kung talagang lalapit sa iyo yan, at ihiram sa'yo, at meron ka naman, bakit hindi mo kahihiram yan? Kasi yun yung pagmamahal. Huwag kang hihingi ng kapalit. Kasi kung hihingi ng kapalit, anong gantimpala meron sa'yo? Amen? Hindi ko sinasabi na magpautang kayo ng pautang. Amen? Sabi ko, hindi niyo po yung, di ba, yung pamilya niyo. Kasi magkakanta yung pamilya niyo. Di pwede pinagpapiram ka ng pahiram, pero yung anak mo walang paggatas. Okay? Gusto ko lang po sabihin, yung pagmamahal, okay, hindi nanghihingi ng kapalit. Okay? At kung talagang ligtas ka, kailangan you have the love for the brethren in Christ. Amen? 1 John 4, 20-21. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he hath not seen? Amen? Malinaw po yan. Ano po, verse 21, and this commandment we have from him, that he who loveth God loveth his brother also. Amen? Ang tunay naman ng palataya, may pag-ibig at malasakit sa gawain ng Diyos. Amen? May pag-ibig saan? Hindi lang po sa may pag-ibig din sa mga gagawa ng Diyos at mga tao ng Diyos. 1 Thessalonians 5:12. 1 Thessalonians 5:12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Verse 13, and to esteem them very high in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Diba? Kilalanin po natin sino po yung nagpapagal para sa ating kaluluwa. Unang-una po ang ating pastor. We should love our pastor first and foremost. Amen? But of course, after God. Diba? Dito po sa church. Mahal natin yung ating pastor. Yan. Huwag natin ihintay na manghingi. Alamin natin na yung pangangailangan niya. Ibigay mo na. Amen? Kasi mahal mo siya eh. Amen? Hindi lang po yun. Yung mga workers po natin, mahalin po natin sila. Alam po natin na yung pangangailangan nila. Amen? Importante po yan. Kailangan po, we should have the love for the brethren in Christ. Paano, Brad? Paano kung hindi ka ibig-ibig yung brother mo? Paano iba yung ugali niya? Ano po sa atin? Love. Diba? Ano po action word? Love. Mahalin mo. Hindi ka ibig-ibig, mahalin mo pa rin. Diba? Inaaway ka, mahalin mo pa rin. Kasi nga, love, mahalin mo yung
Mga tao ng Diyos. And sabi dito, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Dahil sila yung manggagawa ng Panginoon, manggagawa ng church, esteem them very highly in love. Amen? Dahil sila yung ginagamit ng Panginoon. Okay? Pangatlo po. Yan. 1 John 3 verse 10. In this, the children of God are manifest. And the children of the devil, whosoever doeth not righteousness, is not of God, neither he that loveth not his brother. Right? Paano po a different life? Examine yourself, do you have a different life compared before na hindi ka paligtas? Yeah. Do you have a different life? Kakaiba ba tayo than the world around us? Amen? Tandaan po natin, we were called Christian kasi po, ini-imitate natin itong ating Panginoon. We are imitating Christ. And God is love. Tandaan po natin yun. We are followers of Christ. We are different in what aspect? We are different in love. Okay? Iba po tayong magmahal. Walang, John 3:16. Kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ganun po tayo. Pag magmamahal tayo, walang tinatangi. Okay? Ano ba po? We love souls. Meron tayong pagmamahal sa lost souls. Nakakatawa ko pagka, talaga namin sa mga talaga, pagka si pastor ang kasama ko, hindi pwedeng hindi kami aalis, nakakausapin niya yung kausap namin. And iwi-witnessan niya. Yung pong kausap namin yung may-ari nung lupa. Dalawa po kaming kausap nung may-ari. Ako nga din na Tessie. So ang topic po is about yung lupa. Depression na, sino may-ari. Technically yung pag-uusap. Pero po ito po si pastor, diba? Pinupo yung mag-asawa. Tapos po, nag-preach siya ng gospel. Sabi ko, wow. Diba? Parang kilala niyo si pastor, pero kasi isa ko na siya makasama. Pero po na-bless ako na hindi niya palalampasin yung pagkakataon. Kausap ko siya, kailangan mabahagi na po siya ng salita ng Diyos. Nandiyo po yung pagmamahal doon sa lost soul. Amen? Alam niya, sumasamba siya sa ganito, dahil reason, tapos sinasawi siya ng babae. Tapos pastor, balik ko tayo sa topic. Hindi, importante ito. Sabi niya, hindi importante ito. Diba? Importante ito sasabihin ko sa inyo po kayo. Ayun, pinarich niya yung gospel. At nakinig. Noong una, ayaw ng babae. Talagang gusto niya, we're talking about parang business lang. We're talking about business. We're talking about yung lot. Magkano, ganyan, in terms, etc. Pero hindi. Importante ito, sabi niya. Nakita ko yung pagmamahal niya dun sa lost, sa sundong dalawa. Diba? Ang importante sa kanila, yung material na bagay. Pero mas importante, ang pastor, nandito ko, babahan ko sa inyo, mas importante yung bagay. Pinaupo niya, kung kayo, kami yung bisita, pinaupo niyo yung dalawa may-ari. Kung kayo. May sasabihin ako sa inyo. Importante ito. And then, nag-teach siya ng gospel. Wow. Diba? Doon lang ako, tahimik lang ako. Pero meron siyang, may concern siya. Na alam niya yung kausap niya, hindi ligtas. At kailangan niya sabihin yung gospel. Ganyan yung preach yung gospel. Kailangan niya tanungin to, tanungin mo, sigurado ko ba, pag namatay kayo kailangan pumunta. Diba? Hindi niya iniisip, ma-offend ba to? Diba? Or bigla bang ika-cancel yung aming pinag-uusapan? Yung negosyo? Kasi iba yung pinag-uusapan, iba yung sinasabi. Hindi! Right? He couldn't care less na magiging reaction. Basta sasabihin ko to, itatanong ko to. Kasi meron siyang pagmamahal. Diba? Doon sa lost soul. Yun po yung difference po natin. Nasanagan po yung maging difference natin sa ibang tao. Alam mo yung mission mo bilang isang mananampalataya. Diba? Alam mo tayo naligtas, meron po tayong mission. Hindi po yumaman. Hindi magkaroon ng maraming kotse, maraming blessing na lang po yan kung pagkakalob ng Lord. Diba? Pero ang mission po natin, magamit ng Panginoon para marami kang maabot. Pero ang kasing
message sa puso mo, di ba? Meron tayong message sa puso natin na tayo ligtas, tayo sa langit pupunta. At kailangan niyang malaman yung paraan para siya maligtas. May vision po tayo. Okay? Wala po sa atin magpapatiwakal kasi hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay. May purpose ka sa buhay. May purpose tayo sa buhay. Ang mission natin, magamit ng Panginoon. Amen? Diba? Yung po yung kaibahan natin. We should have a different life. Yun ang priority po natin. Kasi po, yun naman talagang iniwan ng Diyos. Yun yung iniwan ng Panginoon. Unang-una mong gagawin, preach the gospel. Amen? Ano po? We should be different in humility. Ang difference mo natin sa ibang tao, when they achieve something in their life, I'm proud of myself. Ako, naiinis po pagka nakarinig ako ng ganon. O nakabasa ako sa Facebook. O meron siya na-achieve, o meron nag-testimony. I'm proud of myself. Oh, gago. Ano mo proud of myself? Yung mga ibahan po natin. Whenever we achieve something, whenever we acquire something, di ba? Ano po? We glorify God. Lahat yan galing sa Diyos. Amen? Dahil sa mga anak ko. Di ba? Pagka po nagkakakwento kami, alam mo dati, ito, parang sila na, dati, nung walang-wala pa kami, ang Thursday pa lang, kasi sa Manila po ako tatrabaho, Thursday pa lang, wala na pwede yung misis ko. Sabi, kaya ako uwi, siyempre Sabado. Kasi Biyernes trabaho ko. Biyernes, wala na silang pera. Yung pera allowance mo na binibigay ko, Monday to Thursday lang. Eh sobrang hirap, siyempre mag-budget ng nanay, kahit gano'ng tipid, isa talagang hindi aabot. So yung Friday, halos talagang wala silang ulam. Kaya, every time nakakain kami, or after Sunday, lalabas kayo. Diba? Natutuwa ako kasi naaalala nila. Naaalala nila. Dati ganito ko eh. Pagka wala ka dito, diba? Tutuwa kami pag uuwi ka. Minsan hindi dahil sa'yo. Kasi dahil pag umuwi ka, sigurado ang ulam namin may sabaw. Kasi pag uuwi ako, talagang una, may sinigang, adobo, yung gusto ko. Kasi po, minsan ako umuwi, so kailangan masarap yung ulam. So, pag uuwi ako, tutuwa sila, dahil nandun ako. Dahil masarap yung ulam. Dahil nandun ako. Di ba, ang point lang, talaga kung tutulong sa kanila, Hoy, di ba, nagagawa natin to kasi bigay ng Panginoon. Huwag kayong magbabago sa Lord. Nagagamit kayo, nagsasoul winning kayo, sige po wala sa soul winning. Bakit? Ayaw mo nang ilitan? Bakit kasi ayaw mo nang bumili? Diba? Ayaw mo nang maglakad? Kailangan nakatricycle ka na, ayaw mo nang pumasok kasi hindi kita mahatid at may pupunta na umaga. Hindi ka na mayahatid ng kotse. Ayaw mo nang pumasok? Hindi. Diba? Kaya ako, sabi ko nila, kaya ako yung pinapasok dyan sa malayo kasi gusto kong maranasan nyo yung magbiyahe ng malayo, magsulog. Diba? Huwag kayong masasanay na hindi natin at lagi yung alalahanan, ano ba tayo natin? Ano ba yung wala sa atin dati na hindi natin nagagawa? Kaya po sabi ko, always, huwag nyo sasabihin na dahil kay Daddy o dahil sa ginagawa niya. Hindi. Bigyan ng Panginoon. Diba? Sabi ko, lahat yan dahil sa Word. Amen? Hindi dahil sa akin. Bigyan lang ng Word yan. Ang mga ability, meron ako. Kung ano man yung kaya kong gawin, bigyan lang yan ng Panginoon. Sabi ko nga, may kapangyarihan ng Diyos na magpala. May kapangyarihan din ng Diyos na bawiin yan. Amen? Kaya hanggang meron tayo, enjoy lang. At always thank God. Amen? Yun po yung difference po natin sa hindi mananampalataya. Pag na-achieve niya ang isang bagay, lahat na yung proud of myself. Diba? O dahil magaling ka, dahil matalino ka, hindi. Bigay lang yan ang Panginoon. Dapat po ganun po tayo. We should be different. We should be like Christ. May pag-ibig sa loso. Yan po yung mission po natin. Amen? We have humility. We have faith. The just shall live by faith. Amen? Every day po, ako nang gagawin natin,
manalangin. Lord, bigyan mo yung araw na ito. Wala pong kakayanan na itawid ang araw na ito kung hindi ka kasama. Samahan mo po. Amen? Yun po yung difference natin. Okay? Ito na pa po. Sabi sa 1 John 1:8 and 1:9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Isa po sa major na pagkakaiba po natin, yes, nagkakasala tayo. Pero sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, nagkakasala po tayo, pero kung totoong Kristiyano, hindi na nanatili sa pagkakasala. Hindi po tayo po dapat nananatili sa habitual, unconfessed sin. Amen? Yun po ang isang tunay na ligtas. Yes, nagkakasala po tayo. Yes, nagkukulang tayo. Pero po, we always confess immediately. Amen? Diba? At hindi po tayo mananatili sa pagkakasala. Tandaan po natin yung prodigal son. Diba? Tandaan po natin, ano po yung pagkakaiba? Hindi po siya natili doon. Nakakain siya ng pagkain ng baboy. Hindi siya natili. Sabi niya, Luke 15:18, magtitindig ako at paroroon ako sa aking ama. At sa akin nasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Ang tunay na mananampalataya, ina-acknowledge niya siya mali. Amen? At babalik siya sa Panginoon. Maaari siyang paluin, yes. Pero i-acknowledge siya mali at magko-confess. Amen? Yun po yung pagkakaiba po natin. Meron po tayong Diyos, alam natin merong Diyos na magpapatawad sa atin. At nagpatawad sa atin. Amen? Panghuli po, 1 John 3 verse 24. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. Chapter 4 verse 13, hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. Yung tatlo, outer evidence of being saved. Ito po mga pa, the inner evidence of the Spirit of God. Okay? Ito po yung evidence na ikiligtas. Meron kang Holy Spirit na nanasan. The indwelling of the Holy Spirit. Okay? Bakit ka meron desire to do the will of God? Bakit meron kang pag-ibig sa iyong kapatid? Bakit meron kang kakaibang, di ba? Bakit new creation ka na? Because of the Holy Spirit. Yung mga magbabago, yung first 3 points po natin, pag pinilit mo yan, pwede mong gayahin yan, parang tulad ng damo. Pwede mong gayahin yan. You can fake your desire to do the will of God sa paningin ng ibang tao. Amen? Yung pangalawa, you can fake your love for the brethren. And you can fake na you are a different person. Pero kung hindi yan mananatili. Amen? Kung wala yung Holy Spirit na nagbibigay sa'yo. Kung sarili mo lang, hindi ka magtatagal. Marami po tayong mga naging members. Sobrang init. Di ba? Kasama almost always sa soul winning, sa Bible study. Pero bakit nawala yung perseverance? Magtatanong ka lang, sila ba'y totoo? Sana totoo silang naligtas. Kasi kung totoong naligtas, pero perseverance. Magpapatuloy yan. Amen? Lumayo man, tatawagin ng Panginoon yan. Papaluin yan. Diba? Parang yung prodigal son. Amen? At importante po na yung pong ginagawa, yung pagbabago niya, yung pag-ibig niya, yung desire niya, galing saan? Galing sa Holy Spirit na nasa kanya. At yun po yung pinaka-importanting evidence na ikiligtas. Nananahan sa'yo ang Holy Spirit. Amen? Nananahan sa'yo. Sabi po, when you get saved, you immediately begin to desire the things of God. Immediately, when you got saved, magkakaroon ka ng desire sa church. Kung ligtas yan, di mo pilitin yan, magcha-church yan. Amen? Di mo parang hilahin yan. Magcha-church yan kung hindi yan ligtas. Kasi immediately, mayroong desire yan. Kailangan lang siguro follow up.
sunduin. Kasi may desire na eh. Kung talagang naligtas, may desire na. Konting tulong na lang sa atin. Diba? Kailangan mo kaunin. Kailangan mo i-follow up. Kailangan mo i-Bible study. Kailangan mo turuan. Kasi meron ng desire. Pinapatuloy ko na sa bahay. Amen? Meron ng amor sa'yo na, oy, ito pala pasok ka. Hindi yung magtatago. Kasi may desire na eh. Yun yung, di ba? Alam mo, sa workers din po yung ginagawa nila. Di ba? Pag nakita yung desire, pag may desire, sabihin na, sana naligtas. Tuloy-tuloy. 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 Kasi may Holy Spirit na umuusap na sa Kanya. Amen? At ito po yung kailangan po meron po tayo, yung Spirit of God. We cannot see it, kasi po inner evidence siya. Inner evidence. Ang makakasagot lang yan, ikaw. Diba? Kaya naman sa atin, examine yourself. Diba? Lahat po tayo, matatagal na dito. Examine yourself. Ikaw po talaga ay ligtas. Ikaw ba talaga ay pupunin ng Diyos pag kayo na nag-rapture? Itong 4 na bagay na to, totoo bang nasa iyo? Do you have the desire to do the will of God? Amen? Do you have love sa iyong mga kapatid sa church? Did you experience a different life buhat kung ikaw ay naligtas? Kailan po yung makakasagot yan? Amen? And do you have, diba? Naniniwala ka ba na nasa iyo yung Holy Spirit? Nangungusap siya sa iyo. Diba? Kinakausap ka yan. He guides. He leads. He talks. Amen? Diba? So yun po yung ganun po sa atin. Hindi po siya natural sa isang tao. Ito po ay gawa ng Holy Spirit. Yung pagbabago, yan po ay supernatural na mangyayari sa isang tao. Alalahanin mo lang po ano ka before ka maligtas. Different ka na ba ngayon? O hindi? Ikaw lang nagpupumilit na different ka. Diba? Kung pinipilit mo sarili mo magbago for the sake of others na makita mo bago ka ng tao, baka hindi ka ligtas. Kasi ang nagbabago ang Diyos. Ang naglilinis ang Diyos. Amen? Ang nagliligtas ang Diyos. Kaya tayo manalangin, Lord, narito po kami, Diyos.